Ito yung tinatawag na Pasko ng Resurrection. Dahil meron tayong dapat i-celebrate dahil hindi po nanatili sa grave si Jesus at totoo na siya ay Diyos dahil hindi siya kayang ikulong ng kamatayan. Kaya ganun man, sa buhay ng bawat isa sa atin, nakakaranas tayo ng maraming death or pwedeng meron tayong mga separation in our life. Pwedeng na-separate ka ngayon sa family member mo, separation pagdating sa relationship. But still, si God, siya yung bumubuhay, siya yung nagko-connect sa atin, nagre-reignite ng ating mga buhay. Amen? Ngayong hapong ito, tayo mag-pray. Lord, we thank you because we are here. Alam namin, Lord, meron kang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin dito. You will once again, Lord, maglalagay ka po ng apoy sa puso namin to serve you. And ganun din naman, Lord, sa mga kapatid namin na dumating sa lugar na to na meron pa ang kailangan, abutin niyo po ang buhay ng bawat isa sa kanila. And may our lives, Lord, never be the same again. In Jesus' name, amen and amen. Come on, can we give Jesus the best clap of praise? Amen. Amen, amen. Malaya po tayo mga kaupo. Of course, when the King is risen, isa po sa pamamaraan na para malaman ng unang panahon na napatay ang isang tao, walang death certificate nung unang panahon. Okay? Kaya kung naghahanap ka kung talaga bang namatay si Jesus or nabuhay si Jesus, nung una pong panahon, walang death certificate, wala rin na certificate na muling nabuhay ang isang tao. But the thing is, ang ginagawa po nung unang panahon para ma-prove na namatay at nabuhay ang isang tao, kailangan pumunta sila sa tomb. Sabihin nga natin, tomb. Pag sinabing tomb, ito po yung lagayan ng bangkay ng mga namatay. And ang ginagawa po sa mga pinako sa cross, nakikita ba natin yung cross na ganito? Yung cross again, nung una pong panahon, it's not a symbol of love. Hindi siya symbol ng pagpapala or anything na naiisip natin sa kapanahunan natin ngayon. Pag meron kang symbol ng cross, hindi yan yung parang sa Red Cross na matutulungan ka. Actually, sumpa ang ibig sabihin yan. Bakit? Kasi lahat po ng namamatay sa cross or pinapako sa cross, nininail sa cross, sila po yung makasalanan, sila yung talagang rebelde sa community. And lahat ng mga pinapako sa cross, hindi maganda yung pagtingin sa kanila. Kumbaga, kapag may image o may tao na pinako sa cross, lahat ng kamag-anak niya, kakilala niya, gusto na nilang ihiwalay o i-sever yung ties doon sa taong napako na yon. Kasi hindi magiging maganda rin yung buhay ng bawat isa sa kanila. Kaya when we saw that Jesus was nailed on the cross, ano nangyari sa mga disciples ni Jesus? Nag-alisa na lahat. Di ba? And ganun din sa buhay natin actually. Pag nandun na tayo sa bingit ng hindi magandang situation in our life, probably yung mga taong closest sa atin or mga tinulungan natin, sila pa yung aalis sa mga panahon na yon. But you know what? Yung love ni Jesus, hindi siya conditional. God's love is unconditional. Ibig sabihin nun, kahit meron ka pang ginawang hindi maganda, kahit hindi maganda yung past mo, whatever it is na pinagdaanan mo sa buhay mo, parang masasabi mong dapat kalimutan na lang yon, it does not matter to God. Kaya when Jesus rose from the grave, alam niyo po nangyari, tinanggap niya muli yung mga disciples niya. Inaccept niya yung kamalian nila. Inaccept niya kahit na iniwan siya. And for us, mga tao lang tayo. Tama ba yon? Tayo minsan talagang mahirap magpatawad. But God is different.
Amen? And napakaganda ng message ngayong araw na to. Ang message natin is, the tomb is empty. Sabihin nga natin, the tomb is empty. Kapag halimbawa po meron kayong lalagyanan ng mga coins, di ba? Or merong ipunan ng isang bagay, kapag walang laman, probably madalas tayo, kahit yung rep natin, pagbukas natin, walang laman, malungkot tayo. Tama ba? No? And in this case, kay Jesus, ibang klase naman ito. Kasi, si Jesus, nung tinitignan nila kung nandoon pa ba talaga si Jesus, dun sa tomb niya, alam niyo po, hindi nakita yung body niya. And you know what? Ang nangyari po in Matthew chapter 28, iano ko na lang sa inyo, nasasalaysay ko na lang. Merong mga Roman soldiers na nagbabantay dun sa tomb ni Jesus. And yung mga nagbabantay sa tomb ni Jesus, bayad yun. And talagang kung Roman soldier ka, hindi ka basta natatakot sa kung kani-kanino man. So in short, walang po pwedeng kumuha ng bangkay ni Jesus, walang po pwede na tumangay nung bangkay niya kung nandoon yung Roman soldiers. Kasi sila yung kinatatakutan nung panahon na yon. Do you get me? And now, wala yung bangkay ni Jesus dun sa tomb. Nung pumunta sina Mary and si Martha. Now, alam niyo po, napakaganda ng message na walang laman yung tomb. Para sa atin, siguro kapag meron tayong mahal sa buhay na namatay, dinalaw natin, pagbukas natin, wala dun yung katawan niya, pwedeng paranoid na tayo, may kumuha kaya ng bangkay niya, di ba? Meron kayang bumastos dun sa katawan na yon ng mahal ko sa buhay. Pwedeng yun yung nasa isip natin. But let me tell you, iba yung kay Jesus kasi merong magandang mensahe na kung saan yung tomb ay empty. Dahil si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Christ is risen. And una pong ginawa niya, He achieved victory over death. Sabihin nga natin, victory. Na pag sinabing victory, napagtagumpayan. Ibig sabihin, natalo, nagapi, hindi siya kayang i-hold, talunin, or i-contain. Pag sinabing victory, nanalo. And ang ginawa ni Jesus na ito, na kung saan siya po ay nabuhay na mag-uli, ay patotoo na kung saan ang lahat ng sasampalataya sa Kanya, pag tayo sumampalataya kay Jesus, darating din ang panahon that we will be resurrected again. Dahil kung titignan natin ang buhay natin dito sa lupa, limitado lang talaga. Tama ba yon? Have you ever realized na ang buhay mo, ngayong 20 years old ka, or sabihin natin 25 years old ka, nasa 1/4 ka na almost ng buhay mo. Or probably hindi pa nga eh. Maraming mga namamatay ngayon nasa age ng 30 and 40 na lang. Diba? And probably yung life is so meaningless. Dahil pwede ngayon meron ka ng sariling bahay, 2 sasakyan, may asawa ka na, may anak. Probably you have it all in life, successful ka. Pero kung hanggang doon lang, di mo naman na-enjoy na matagal na panahon, probably, parang masasabi mo na, ito na lang ba yung buhay? And let me tell you, yung buhay natin hindi nagtatapos sa kamatayan. Of course, one thing is for sure sa bawat isa sa atin, mamamatay ang bawat isa sa atin. Pero, meron kasi tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. At walang imposible sa Diyos. Kung si Lazarus nga, binuhay ni Jesus na mag-uli from the dead. Yung babae rin, na anak ng isa ni Jairus, binuhay niya. How much more ang bawat isa sa atin? Kaya rin tayong buhayin ng Panginoong
Jesucristo. Now, of course, yung buhay na yon, hindi po ito yung, kumbaga, immortality na tinatawag. Na, ay, ba't naman po ganon? Namatay na po yung mahal ko sa buhay, hindi ko na sila nakita ever again. There's this promise na alam natin, kaya tayo gumagawa ng mabuti, maganda, kaya hindi tayo gumagawa ng masama. It is because lahat ng ginagawa natin merong repercussions. Ibig sabihin, merong consequences. Tama ba yon? Kasi kung alam natin, deep inside our hearts, walang consequences yung ginagawa natin, gagawin na lang natin kung ano yung gusto natin, kahit tingin pa natin masama o mabuti yun. But we do not do it kasi deep inside our hearts, we know na merong kaparusahan at merong masayang buhay na naghihintay sa atin. Tama ba yun? Kaya, again, lagi ko itong sinasabi, not all of us may thinking na, okay, si Hitler, pumapatay siya ng 6 na milyon na tao, sige, maging gano'n na lang ako. Hindi gano'n pag-iisip natin. More likely, mas gusto nating isipin na, maging katulad na lang ako ni Mother Teresa, na maraming natulungan mga tao, ang ganda ng niya, ginawa niya para sa mga tao. Bakit gano'n? Bakit ayaw natin maging Hitler, gusto natin maging Mother Teresa? Bakit nga ba gano'n yung nasa isip natin? Dahil alam natin, after this life, there is judgment. Nahuhusgahan ang bawat isa sa atin sa mga ginawa natin. And alam natin na may sure thing na mangyayari. Tatanda ka, kukulubot ka, mamamatay ka. Pero ang hindi tayo sure, madalas sa mga taong nakakausap natin, saan nga ba mapupunta ang kaluluwa at espiritu natin? For us, sasabihin natin, sa heaven. Ang tanong, paano ka nga nakakasigurado? Ay dahil sa mga gawa ko? Dahil sa meron akong religion na inaniban? Meron akong ganito na sinamahan? Pero let me tell you again, yun ba yung pamamaraan para ka makapunta sa magandang buhay? Paano yung mga tauhan sa Bible? In the Old Testament. Kung iniisip mo yung Christianity, yun yung talagang basta sumali ka lang sa isang church, sinabi mong Christian ka, born again, Catholic, ganyan, or ano man yung denomination mo, no? Pwedeng binabanggit mong ganon. Pero let me tell you, ganon ba yung religion ng mga nasa Bible sa Old Testament? Nina David, nakikita natin, nababasa nating mga ibig sabihin ba nun, hindi sila saved? No? Kung tingin natin, ang religion yung nagsisave sa tao, then paano yung iba na nakalagay sa Bible? Paano yung mga prophets din? Hindi naman sila part ng Christianity. How about them? Or even, kung sa works pala nababata yung salvation mo, pwede ang nasa isipan mo, teka, yung works ko, nagpe-pray naman ako, nagbabasa akong Bible, wala naman akong pinatay na tao. No? Yun yung nasa isipan lang natin. Pero nakalimutan natin, sabi ni Jesus, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, pinatay mo na rin siya. You committed murder, hindi physically, kundi sa isipan mo. And makikita natin, lahat tayo nakakaranas ng ganun. Hindi natin makontrol yung thoughts natin, advance na kagad tayo mag-isip sa isang bagay, ang sama kagad na iniisip natin, nagsisinungaling tayo, ang dami nating mga faults, mistakes here and there, and we really are not righteous enough para makapasok sa langit. Dahil bakit? Sige, i-weigh mo lahat ng kasalanan mo, lahat ng mabubuti mong gawa. Kung mag-pray ka nga 3 seconds Lord, thank you po. Di ba? Lord, slow motion pa yun. Lord,
Thank you po. Tapos tulog ka na. Di ba? Eh yung kasalanan natin, for most of us, talagang napakalaki. And hindi mabilang. Ano? But kung makikita natin, yun ngayon talaga yung patutunguhan natin, hindi maganda. Dahil bakit? Hindi pwedeng may kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng may kasalanan sa harapan ng Diyos na banal. Now, paano nga po yun? Paano kami maliligtas? Wala tayong gagawin actually. Na physical, na i-earn natin yung salvation natin. Why? Kasi Jesus overcame death. Ang gagawin natin, kailangan natin gawin sampalatayanan na siya, yung ginawa niya na yon sa cross, yung muli niyang pagkabuhay, yun yung makakapagligtas sa akin. Amen? Hindi yung efforts natin. Sabi sa katabi mo, hindi yung efforts mo. Kaya si Paul, in 1 Corinthians chapter 15, nagsabi ng ganito, no? Sabi niya, oh death, o sa Tagalog, nasaan o kamatayan ang tagumpay mo? Nasaan o kamatayan ang kamandag mo? Sabi ni Paul. Kasi bakit? With Jesus achieving victory over death, lahat na ngayon na makikipag-isa kay Jesus, magkakamit ng buhay. Kahit gaano pa kalaki yung kasalanan mo. Imagine, one of the murderers sa Bible, nung kanyang kapanahunan, basta Kristiyano, pinapatay niya, si Apostle Paul. Nung una ang pangalan niya, Saul, S-A-U-L. Ano? Pero, nung tinanggap niya si Jesus in his life, nung talagang nagkaroon ng transformation sa kanya, nagkaroon siya ng relationship kay Lord, binago ni Lord yung buhay niya. From that murderous person to the most loving individual sa Bible. Kaya kung makikita natin, wala nang pag-asa ang isang tao to change his life. Ang tanging pag-asa na lang talaga natin ay sino? Si Jesus. Okay, balik tayo. Dun sa cross ni Jesus. Di ba merong dalawa pang napako rin sa cross na kasama niya? Sabi ng Bible, magnanakaw daw sila, no? Pero kung titignan natin maigi, wala na rin silang pamamaraan para mabago yung buhay nila. Ma-redirect yung buhay nila into something na, ilang hininga ko na lang, mamatay na ako. Yun siguro nasa isipan nila. Paano nga ba maliligtas yung kaluluwa ko? Paano magiging maganda yung buhay ko? Mamamatay na sila ilang segundo na lang. Makagawa pa ba sila ng mabuti para ma-reverse yun? Makagawa pa ba sila ng mga bagay na dapat gawin nila? Para sa ganun makasama sila sa paradise. Wala na eh. Imagine, di ba? Yung isang nakapako sa cross, sabi niya, isama mo ako sa iyong kaharian. Di ba? Then anong sabi ni Jesus? Ngayon din, sasama kita sa paradise. Bakit ganun? Bakit? Wala nang pag-asa yun eh. Makasalanan na eh. Pero walang malalim, walang malaki na kasalanan sa harapan ng napakadakilang Diyos ng pag-ibig. Kaya if you feel right now na marami kang pagkukulang kay Lord here and there, nag-camp ka, umating ka ng mga ganito, ganyan, ang dami mong conferences na inaatinan or para lang ikaw muli ma-revive, let me tell you, any effort na gawin mo will not suffice para ikaw ay maligtas, para ma-earn mo yung salvation mo. Wala yun lahat, ibaliwala yun eh. Ang meron lang talaga yung tiwala mo kay Jesus. Na Lord, ikaw yung hari, ikaw yung inaasahan kong magliligtas sa akin. Kung ako dumating man sa situation
nababagsak ang buhay ko, hindi ako mapupunta ako sa isang di magandang sitwasyon ng buhay ko, ikaw lang yung tatawagan ko, pagkakatiwalaan ko. And dahil si Jesus nanalo sa death, nagapi niya na yung death eh. Tayo ngayon may chance na maranasan natin to be with God. By the way, ang death, naisip lang natin siya na kamatayan. Okay? Pero pag sinabing death, may separation. Ibig sabihin ng separation, no communication, no physical na pagkausap, attachments or whatsoever, wala na talaga. Yun yung death. Yun yung nagagawa ng death. It separates you. Okay? And for us, mga kapatid, yung death, it's something na tragic sa buhay ng isang tao. Probably, isa rin kayo, katulad namin, na namatayan ng mga mahal sa buhay nung pandemic. Ano? Namatayan din kayo ng mahal sa buhay ng pandemic, nakakalungkot. Sa amin din, kami rin. Marami kaming mahal sa buhay na ganon. But the thing is, oo nga, na-separate kami sa mga mahal sa buhay, pero let's just realize something. What if ikaw, nahiwalay ka naman sa Diyos? Kung yung mga mahal mo na yun sa buhay, yun yung reason mo for living, kaya ka nagtatrabaho, kaya ka nag-aaral para sa kanila, then suddenly, na-separate ka sa kanila, probably hindi mo nga alam kung paano mo ilalagay yung sarili mo eh. Anong magiging focus mo, anong purpose mo of living, or ikaw na lang, malulungkot ka na lang for them. But you know what? Merong hope kay Jesus. May hope si Jesus na binibigay that when we die, we will have a good life, a better life, the best na meron i-offer ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And merong pag-asa kay Jesus. Kaya bakit ka pa hihiwalay kay Jesus? Bakit ka pa hindi aaten ng church? Bakit ka pa hindi connect kay Jesus in prayer or magde-devotion, magbubukas ng Bible mo? Bakit hindi mo gagawin yung mga bagay na yun? Samantalang si Jesus, sa totoo lang, ang dami niyang ginawa para sa atin. At yung pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig niya sa atin, ginawa niya yun through Jesus Christ. Yung ginawa ni Jesus Christ na kung saan siya'y pinarusahan, namatay sa krus ng Kalbaryo, yun yung pagpapakita niya ng Diyos mismo na mahal niya tayo. Dapat actually tayo makakaranas nun, lahat ng suffering. To the point na kung saan inuunti-unti ka hanggang sa mamatay ka. Dapat yun yung mararanasan natin, pero kinuha na yun ni Jesus dahil mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. All of us have sinned against God. May kasalanan tayo sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Separation. Kung kay Lord, ang buhay ay maganda, masaya, malaya, walang pain, walang sorrow, anong kabaliktaran nun? Malungkot, puno ng takot, ganun yun eh. Puno ng sorrow, masakit, lahat ng negative. Kaya, merong dalawang way. Merong dalawang way. Ang tanong, saan ka dun? Pwedeng masabi mo, ay dito po ako, dun sa maganda. Pero teka, oo nga, dun ka gusto mo sa maganda, pero tinanggap mo ba si Jesus in your life? Lalo na yung ginawa niya para sa'yo. He did not just die on the cross, He resurrected from the grave. Hindi lang niya tinubos yung kasalanan mo, meron ka ngayong pag-asa sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka ngayon. Kapatid,
Come on, tell the person in front of you. Sabihin mo sa kanya, may pag-asa ka ngayon. Now, si Paul po sa Romans chapter 6, pwede ba nating pakita yon? Basa niyo ba? O medyo maliit? Pwede ba nating palakihan ng konti? Kaya ba yon palakihan? Okay. Si Paul nagsabi sa Romans chapter 6, verse 5, ng ganito, no? Simulan natin ng verse 5. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Kasi nung kasama mabubuhay ulit, alam nating namatay kasama ni Christ sa krus, yung dati nating pagkatao. Nangyari yon para wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin at para hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Kasi namatay na tayo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Again, yung tinutukoy dyan na pagkamatay natin bilang mga believers, bilang mga sumasampalataya kay Jesus, hindi yan physical. Again, kung si Paul patay, literal, physically, hindi siya makapagsulat ng ganyan. Pero yung sinasabing patay, it's a term na ginamit niya para sabihin na hiwalay na tayo sa kasalanan. Again, death is separation. Sabihin nga natin, death is separation. Okay? Now, tingnan nyo, no? Kung kasama daw tayo na namatay ni Jesus, siguradong kasama tayong mabubuhay. Ibig sabihin po nito, hindi yung kasama tayo, sumama tayo kay Jesus na namatay. Hindi po yung ganun, ano? Kung hindi, kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin, namatay siya sa cross, Lord, nakikiisa ko doon sa ginawa mo. Sa pagkamatay mo sa cross, Lord, tinatanggap ko yun sa buhay ko. And, yung pagkabuhay mo rin na mag-uli. Kaya ito ano sabi? Kasama rin tayong mabubuhay ulit. Nakikisa rin ako doon, Lord, sa ginawa mo na yon. Ginawa mo na yun para sa akin, kaya hindi ko na kailangan gawin din. Nakuha ho ba natin? Kaya hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo tuwing mahal na araw, bugbugin yung sarili mo dahil sa mga kasalanan mong ginawa. Hindi na kailangan yun. Bakit? Dahil nakipag-isa ka kay Jesus. Kaya ngayon, pagdating sa kasalanan, of course lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Tama ba yun? Sinong di nakakagawa ng kasalanan? Sino nakakagawa ng kasalanan? Come on, humble, open, transparent. Hot lang tayo, come on. Lahat. Wala ni isa man sa atin sa totoo lang. Bakit? Tao tayo eh. Tao tayo eh. But Jesus is God in human flesh. And, anong ginawa niya sa atin? Pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. What does it mean? Kung dati adik ka sa isang bagay, hindi mo makontrol yung sarili mo sa bagay na yon, pwede kang palayain ni Jesus. Hindi na ngayon alipin ng kasalanan yung buhay mo. Pag sinabing alipin ng kasalanan, kapag halimbawa, na-tempt ka lang, parang hinawakan ka lang, hinablot ka lang, sunod ka naman kagad. Ngayon, nagre-resist ka na. Nakuha natin? The mere fact na ikaw nararamdaman mo na, bakit ko ba ito ginawa? Alam kong masama ito eh. Pag nakonsensya ka, alam mo sa sarili mo, na si Christ, yung ginawa niya para sa iyo, yun yung kumakausap sa puso mo. Huwag mong gawin yan. Itigil mo na yan. Nakuha natin? Kaya kapag, nung tayo, ako gano'n na din ako no? Nung hindi pa ako talaga, wala ko talagang personal relationship kay Jesus, ay, ginagawa ng marami, ginagawa ng friends ko, sama na rin ako. Okay lang yun, normal lang naman eh. Pero nagkaroon ng relationship kay Jesus, meron palang mga gano'n na bagay, okay, hindi ko na kailangan to gawin, titigil ko na. Kailangan umiwas ako nito. Kasi,
pinalaya na ako eh. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinalaya na ako. Verse 8, pakita naman natin verse 8. Sige nga. Sabay-sabay naman natin yung basahin. 1, 2, 3, go. Since namatay tayong kasama ni Christ, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya, at hindi na siya mamamatay ulit kasi wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa kanya. Kaya ho, si Jesus, hindi siya yung babalik ulit dito, magkakatawang tao ulit, tas mamamatay. Isang beses lang, tapos na lahat. Ginawa na yun ni Jesus, 200,000 taon ang nakakalipas para sa atin. Amen? Isa lang. Bakit? Ganun kasi ang makapangyarihan ng Diyos sa atin. Isang beses lang. Ganun kakapangyarihan yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya, hindi ka dapat matakot sa kamatayan. Darating tayo lahat dun eh. Or kapag meron kang kilala na mahal mo sa buhay, na merong faith kay Lord, na matatakot ka for them, wag. Bakit? Kasi alam mo, there's a better place for all of us. Alam natin, na-damage na tayo ng mundong ito eh. Sobra na eh. Diba? Kahit anong mga mabuting ginagawa mo sa kapwa mo, puro masasama pa rin bumabalik sa iyo eh. Kaya ka rin tuloy minsan, dahil nga damage ka na ng mundong ito, minsan tuloy, confused ka na rin in how you do your life. But let me tell you, pag na kay Lord ka, there will be peace. May kapayapaan siyang binibigay sa atin. Kaya kung pumunta ka sa church na ito, you're worried about something, or merong separation na nangyari sa buhay mo, any separation, sabihin na natin na wag spiritual yun. May it be separation sa family member mo, sa friendship na meron ka, anything na meron ngayon sa buhay mo. Let me tell you that God can rescue you dun sa situation na yun. He can move in different ways that we cannot see. Amen? Now, the tomb is empty kasi kino-confirm lang nito mga kapatid, next point natin, yung claims ni Jesus. Yung tomb ay empty dahil kino-confirm nito yung sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos. Siya yung pagkabuhay at ang buhay. Now, again, nung unang panahon, walang death certificate. Wala nung nabuhay na ulit yung isang tao, ito yung certificate, walang ganon. Ang kailangan para malaman, nandoon ba talaga yung bangkay niya o wala. Kaya ho, yung mga napapako sa cross, usually, nung panahon muna ni Jesus, hindi nung panahon ni na Emperor Nero, ang ginagawa po, pine-preserve yung katawan nila, hindi talaga sinusunog. Tradisyon yun ng mga Jew na hindi sinusunog yung katawan para may proof nung pagkamatay din nila at pagkabuhay. Nakuha natin? So ngayon, dahil hindi naman sinunog yung katawan ni Jesus, anong proof na siya ay nabuhay na mag-uli? Wala yung katawan niya doon. Kahit binabantayan ng mga Roman soldiers. Kung sa demonyo o sa diablo, sa kasamaan si Jesus, no? Kung sa kasamaan si Jesus o talagang masama yung tinuturo niya, ang tanong, bakit mabubuhay pa siya na mag-uli? Ganun ba ang Diyos na buhay? Na kung may masama, talagang hindi niya ipapunish, bubuhayin niya pa, papahabain niya pa ang buhay. Ganun ba? Hindi eh. Sa totoo lang, kahit tinignan natin sa history, yung mga gumagawa ng kasamaan, hindi nagtatagal yung buhay nila.
Alam niyo po ba yun ng mga Roman emperors? 2 to 3 years lang lagi sila nagre-reign. Tapos pag tinignan niyo yung animosities na ginagawa nila, laging ganun. Now, si Jesus na buhay siya, hindi naman siya pumapatay ng tao. Ang tinuturo niya ay kabutihan. Tinuturo niya yung gospel, yung pagliligtas ng Diyos sa tao. Na merong bagong hari. Ang hari na yon ay ang Diyos na buhay. Yun yung tinuturo ni Jesus eh. Kaya Matthew chapter 28 verse 6, ang sabi doon, tignan nyo no. Next slide please. Sabi ng angel na nagpakita kay Martha and Mary, wala siya dito, binuhay siya uli. Tulad ng sinabi niya. Sinabi kasi ni Jesus sa mga followers niya na siya yung resurrection, siya yung buhay at buhay at ang pagkabuhay. Kaya wala tayong masasabi na nagsinungaling si Jesus sa sinasabi niya. Totoo yun. And pinatunayan niya yun sa lahat ng sumusunod sa kanya kahit nung una pang panahon. Even pag tinignan natin yung John chapter 14, tignan nga natin, John chapter 14 verse 6. Tignan nyo no? Sabi ni Jesus, dun sa nagtatanong sa kanya, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kung siya yung buhay, bakit siya mamamatay lang? Ano daw meron siya? Life. Walang makakapunta sa Ama kundi dadaan sa akin. Hindi po si Jesus elevated na human being. Diyos na siya nung una pa man. Nagkatawang tao lang. Nakuha ho natin? Diyos ang umabot ho sa atin, hindi tao. Dahil ang tao nga, likas ng makasalanan. Pero ang Diyos, walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan. Kaya kung siya yung daan, katotohanan at ang buhay, then, proper na sabihin na yung pagkamatay talaga ni Jesus, hindi siya yung namatay lang. Na namatay na, wala na, forevermore. Hindi nagstay doon. Namatay nga yung physical niyang katawan, pero nabuhay na mag-uli. Nakamayan pa, nakausap pa ng mga tao nung unang panahon. Tignan nyo, no? Sabi ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 15, starting verse 3. Tignan nyo, anong sabi? Binigay ko sa inyo ang mga pinakamagandang mensahe na natanggap ko rin. Namatay si Christ para sa mga kasamaan natin. Gaya ng nakasulat sa scriptures. Nilibing siya at binuhay ulit noong pangatlong araw gaya ng nakasulat sa scriptures. May prophecy na even before sa Old Testament, sa Bible, about Jesus. And then nangyari nga yun. Sabi ni Paul, according sa scriptures. At nagpakita siya kay Peter. Remember? Si Peter yung nagkanulo kay Jesus ng 3 beses. Parang ganito yon. Sino may mga jowa dito? Sige, come on, taas kamay, taas kamay. Naku, mahiya. Come on, okay. Paano kung sinabi, di ba? O di naman magjowa si Jesus tsaka si Peter, pero masasabi ko, laging kasama ni Jesus si Peter. Pero kung sabihin kaya, hindi ko siya best friend. O kaya, di ko naman jowa yun, ganun. Di ko nga kilala yun eh. Sino ba yun? Samantalang lahat ng kailangan niya, binibigay mo. Lahat ng, kapag may kailangan siyang support, sinusuportahan mo. Kahit best friend mo pa yan. Best friend mo ba nandito? Sino ang best friend niya nandito? Taas nga kamay. O kung nandito, come on, yung best friend mo. Sabihin na, ay, alam mo, di ko best friend yan. Tas 3 beses pa, no? Di ko best friend yan. Pero nyo, no, unang pinuntahan ni Jesus, sino daw? Sino daw? Si Peter. So, makikita natin yung resurrection ni Jesus, sa totoo lang. Part pala yun ng pagmamahal niya.
kahit sa mga taong nagkakasala laban sa kanya. Pero inyo si Peter, lumayo na rin siya kay Jesus, bumalik na siya sa dati niyang buhay, nagbabangka na ulit siya, nangingisda na ulit siya, pero inabot niya sila ulit. Hindi lang si Peter, tapos sa lahat ng 12 apostles. No? Next slide. Verse 6. Then, tignan nyo. Hindi lang yung 12 apostles. Okay? Hindi, baka po kasi siyempre 12 apostles kakamatay. Di ba ganun kapag may namatay, nakita daw ni ganyan. Si yung namatay na yon nasa kwarto. Di ba? Minsan may ganun lang eh. Pero hindi kasi iilan lang. Maraming tao. Ilan? Tignan natin. At one time, nagpakita siya sa mga disciples niya. Anong sabi? Lampas 500 sila. Nagpakita si Jesus sa 10 lang ba? 12 lang ba? 100 lang ba? Ilan? So mas marami pa sa atin. Masasabi ba natin yung 500 na tao na yon ganon? Di ba? Hindi pwede. Bakit? Marami na nagsasabi. Kung marami na nagsasabi, papaniwalaan mo na. Tama ba? O ganito, no? May isang kuweba. Sabi ng mga nandoon sa bukana bago pumasok, huwag ka nang pumunta doon kasi nakita na namin yung loob. Nakakatakot, tsaka madidisgrasya ka, may ganito, ganyan. 500 na tao nandoon sa kuweba, ha? Tapos sabi mo, di ako naniniwala sa inyo. Kailangan makita ko muna, maranasan, maramdaman, para maniwala ako. Yun nga, pumasok ka nga. Nakita mo nga yung totoo, pwedeng na-aksidente ka, di ka nakinig sa mga naunang nakakita. Kuha natin, we are all like that in a story. Di tayo naniniwala for most of us. Sinasabi lang natin, gawa lang kasi ng tao ang Bible. Baka hindi kasi totoo na yun nandiyan dyan. Pero napakaraming historians and even atheists. Atheists po believe na merong historical Jesus. Totoo si Jesus na nabuhay talaga. Kasi hindi lang po mga followers ni Jesus yung sumulat tungkol sa Kanya, kahit mga hindi followers ni Jesus, sumulat tungkol kay Jesus. Okay? Then anong sabi? Verse 7, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Nagpakita rin siya kay James, tapos sa lahat ng mga apostles. Finally, sa akin naman siya nagpakita kahit na para akong pinanganak na wala sa panahon. Ako yung at sa totoo lang, hindi nga ako deserving na tawaging apostle kasi pinahirapan ko ang church ng Diyos. Si Apostle Paul po yan yung nagsusulat. Yung kinikwento ko sa inyo na pumapatay ng mga Kristiyano. Yun yung una niyang buhay. Okay? Pero nagpakita pa rin sa kanya si Jesus. Okay? Then next. Sabay-sabay nating basahin. Verse 10, 1, 2, 3, go. Pero dahil sa sobrang kabutihan ng Diyos, ito na ako ngayon. At hindi naman nasayang ang binigay niyang kabutihan sa akin. Ang totoo nga niyan, mas masipag akong, though hindi kasi okay? Dahil sa Diyos, sobrang bait niya sa akin. Sobrang bait ni Lord, Kahit na hindi pala maganda yung past din ng isang tao, hindi lang si Lord nagbibigay ng victory sa kamatayan, pinapatunayan niya yung lahat ng sinabi niya. Pag sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka talaga niya. No doubt. Amen? Pag sinabing, patunayan mo na mahal mo ako, kaya niyang
ibigay yung buhay niya para sa atin. Amen? Kaya ano yung number 1? Victory over death. Yun yung nagawa ng empty tomb. Then ano yung number 2? Confirmation of Jesus' claims. Again, number 1, victory over death. Then pangalawa, confirmation of Jesus' claims. Na totoo nga yung sinasabi niya. Number 3, ito, no? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Assurance of new life. Kasiguraduhan ng bagong buhay. Now, alam niyo po, katulad ng sinasabi kong ginawa ni Lord kay Paul, ganon din naman, kaya din ni Lord baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. In Ephesians chapter 2, sumulat po siya sa mga taga-Ephesus na mga Christians. Sabi ni Paul sa kanila, pero mayaman sa awa ang Diyos. Sabihin nga natin yon, mayaman sa awa ang Diyos. Okay? And ano daw sabi, at mahal na mahal niya tayo. Kaya kahit patay tayo spiritually dahil sa mga kasalanan natin. Okay, so ibig sabihin pala, pag tinignan ka ni Lord, spiritually patay. Buhay ka nga physically, pero spiritually patay. In some sense, kung babaliktaran natin, zombie. Di ba? Alam natin, physically buhay, pero patay spiritually. Parang ganon, binaliktad lang. No? Spiritually patay daw tayo sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan natin. Then, binuhay niya tayo kasama ni Christ. Lahat ng tumanggap kay Jesus, binuhay na kasama ni Christ. Ibig sabihin, binago yung dati nating buhay, pagkatao, tinatransform tayo ni Lord. Meron tayo ngayong new relationship with Him. Naligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. Hindi ka naligtas dahil sa gawa mo, mga efforts mo, dahil part ka ng church, part ka ng religion. Hindi doon. Sa ka naligtas, sobrang kabaitan ng Diyos. Amen? Kaya mismo, yung victory over death and even yung confirmation na si Jesus mismo, lahat ng sinabi niya ay totoo, talagang pinakita niya yun sa lahat. Nung una, pinakita niya dun sa mga pinapagaling niya, yung may sakit, binubuhay niya yung patay. Diba si Lazarus nga, binuhay niya. Then, binuhay niya rin yung anak ni Jairus. Marami pa siyang ginawa ng mga kababalaghan, tanda't himala. And sa harapan mismo ni na Martha at ni Mary, nung patay si Lazarus, huwag nating kakalimutan na sinabi ni Jesus yung ganito. John chapter 11 verse 25. Tignan natin, anong sabi? Anong sabi ni Jesus? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. Kaya yung Resurrection Sunday, it reminds us na merong pag-asa. Amen? May pag-asa sa buhay. And hindi ito yung katapusan. Tandaan natin yun. Pag tayo ay namatay, hindi kasama na mamamatay o sa kamatayan yung titles natin, even yung bahay natin, mga sasakyan natin, hindi natin madadala yun eh. Nakita na ba kayo ng baby nung niluwal ng nanay? Meron na kagad doctor na title, professor na title, may ganon. Di ba pag baby, wala nga saplot eh. May brief na ba yon? Wala pa, di ba? Nakuha niyo ba? Ganon din tayo mamamatay. Wala rin tayong dala kahit yung Louis Vuitton mo pang napakamahal na bag.
Yung iPhone mo, di mo madadala yan. Hindi ko sinasabing masama magkaroon nun. Pwedeng magkaroon nun. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi natin madadala yun. Ang meron lang ay yung relationship natin kay Jesus. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Bakit? Kasi hindi yun yung pang 100 years lang. Pang eternity to. Ano mas matagal? Eternity o 100 years? Kaya saan ka mas concerned sa buhay mo ngayon? Sa panandalian lang o sa panghabang buhay? Resurrection Sunday reminds us of our eternity. Saan ka nga ba? Kasi may sure thing na mangyayari. May death, may physical death. Pero ang hindi tayo sure, saan ka ba? And para ka maging sure, kailangan meron kang relationship kay Jesus. Paano pong relationship? Kailangan paniwalaan mo, tanggapin mo, pagtiwalaan mo yung sinasabi niya na siya ang pagkabuhay at ang buhay. Siya yung magliligtas sa iyo at sa akin sa lahat ng anumang kapahamakan, lahat ng anumang situation natin sa buhay, dito man sa lupa or even pagkamatay natin. Amen? Sino ngayon gusto mong i-form lalo yung relationship mo kay Lord? Tayo manalangin, yuko natin ang ating mga ulo. Tayo. Mag-pray tayo ngayon, This Resurrection Sunday, tanggapin natin patuloy yung ginawa ni Jesus sa buhay natin. Yung victory, nasa Kanya eh. Siya yung gumawa ng lahat para sa atin, lumaban para sa atin. Amen? Kaya ang kailangan lang natin dapat gawin, tanggapin siya at yung ginawa niya sa buhay natin. Can you just utter this prayer kay Lord ngayon? Focus your mind